Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Mariel L. Andaray, ang inyong tagapagpakitang turo ngayong araw. At bago natin formal na sisimulan ng ating pagtatalakay, sino na bang mumuno sa ating panalangin ngayong araw? Okay, Faith, pumunta dito sa harapan. Amen! Isang magandang araw sa inyong lahat, class. Maaari ko bang kumustahin kung okay lang ba kayong lahat? Maayos at mabuti kayong lahat. At bago kayo magsipag-upo, pakiayos lamang ng hanay ng inyong mga upuan. At may nakikita akong basura sa ilalim ng inyong mga upuan, pakipulot at pakilagay na lamang sa bulsa ng inyong bag. Sana bang ating kalihim? Sino bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Mabuti at walang lumiban sa ating klase. At bago natin sisimulan ang ating paksa or talakayan ngayong araw, ay dumako muna tayo sa ating mga lituntunin sa klase na siyang magiging gabay o susundin natin sa klase class upang maging organisado at maging maayos ang daloy ng ating klase. So, ang ating alituntunin ay may salitang diwa. So, una sa disiplina. Kapag nandito tayo sa loob ng paaralan o sa silid-aralan, ay dapat may disiplina tayo, class. Lalo na kapag nakikipag-usap tayo sa ating guro o sa ating kapwa mag-aaral. So, dapat may disiplina. At dito naman sa inisyatibo, o sa ay natin na inisyatibo, ay dapat pag gumagawa tayo ng gawain or may mga aktibidad tayo, ay dapat may inisyatibo tayo na gumawa at hindi na kailangan sabihan pa. At dito naman sa W, wasto, kapag nandito tayo sa paaralan, gumawa tayo ng tama upang hindi tayo maging mali sa paningin ng iba or maging anong ating pag-uugali. So dito naman sa A, aktibo. Inaasahan ko dito, class, lalo na mamaya magkakaroon tayo ng maraming aktibidad. Inaasahan ko na maging aktibo kayong lahat. Gusto ko bawat mag-aaral ay dapat maging aktibo ha. Dapat nakikita ko mamaya na magiging aktibo kayo sa ating mga gawain. Naintindihan ba ang mga alituntunin sa ating klase, class? Okay, mabuti at naintindihan ninyo. So, bago tayo dumako sa ating pagtatalakay, ay dumako muna tayo sa ating unang gawain. Alam kong handa na kayo lahat, class. Okay, handa na ba? Okay, at handa na. So, ang una nating gawain ay tinatawag natin pagsasanay. So, babasahin ko yung panuto at makinig kayong mabuti, class, ha, dahil isang beses ko lamang itong sasabihin. So, panuto, puna ng mga titik ang magpatlang upang mabuo ang hinihinging salita, isulat ang sagot sa isang kapat na papel or 1/4. So, may mga patlang dito, class. Punan nyo lamang ito ng mga titik upang mabuo ang mga salita at masagutan ninyo. So, kumuha na kayo ng 1/4. Sige, tapos na ang oras para sa pagsagot. Sige, i-change na kayo ng mga papel sa inyong mga katabi. So, sasagutan na natin ito kung tama ba ang inyong sagot, class. So, ano nga ba ang sagot dito sa una? Okay, Christian, ano ang sagot? Tama! Pagbati. Magaling. At dito naman sa pangalawa. Sige. Joy, anong answer dito sa number 2? So, ano nga ba ang sagot dito? Pag-anyaya. Mahusay. Tama, no? Pag-anyaya. At dito naman sa pangatlo. Okay, Angel. Tama! Tama ang sagot mo, Angel. Pagsasalita, mahusay. At dito naman sa pang-apat, okay, Gia, anong ang sagot dito sa pang-apat? Magaling! Kausap. Tama ang iyong sagot, no? Magaling. At dito naman sa pang-5, sinong sasagot? Okay, Althea, anong sagot dito sa pang-5? Tama, pagpapakilala. Napakahusay nyo, class, no, na nasagutan ninyo ang una pa lamang nating gawain. Dahil dyan, bibigyan natin kayo ng good job clap. So, ano nga ba ang good job clap? So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, good job. Sige, good job kayo, class, no? Dahil nasagutan ninyo, alam kong may mga ideya na kayo kung ano nga bang magiging talakayan natin ngayong araw. At bago yan, ay magbabalik-aral muna tayo kung may natutunan nga ba kayo sa paksang tinalakay natin kahapon. So, ano nga bang paksang tinalakay
basahin natin kahapon? Sino ang makapagbibigay? Okay, Mark, anong paksa natin kahapon? Tama, pagbabasa. Magaling. Sino nga ang makapagbibigay ng ibig sabihin ng pagbabasa? Okay, Andrea, anong ibig sabihin ng pagbabasa? Tama, magaling at naunawaan at naintindihan talaga ang paksa natin kahapon. Okay, class? At bago tayo dumapos muli sa ating mga talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng pangalawang aktibidad na tinatawag natin itong pagganyak or magiging motibasyon sa ating klase ngayong araw. At makinig kayong mabuti, klasa, dahil sasabihin or babasahin ko yung panuto at makinig kayong mabuti at huwag mag-ingay or huwag maging, huwag kayong magsalita kapag may nagsasalita dito sa harapan. Naintindihan ba? Okay, so makinig ha, babasahin ko ito. So, panuto, makinig mabuti, class, dahil babasahin ko na yung panuto. So, magbabahagi ang guro or magbabahagi ako ng mga 5 sitwasyon tungkol sa iba't ibang paraan ng pagsasalita. Tukuyin ang bawat pangkat, kung angkop o tama o hindi angkop kapag mali, ang pinapakitang paraan ng pagsasalita. So, tutukuyin nyo lamang kung tama or mali ba yung pinapakitang sitwasyon na ibibigay ko sa inyo mamaya. So, sasabihin ko ang mechanics. So, hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. So, dito na lang ang unang pangkat at dito naman ang pangalawang pangkat. At bawat pangkat ay bibigyan ko ng card na may salitang hindi angkop dito sa pangalawa. Una. At ang salitang angkop. So, ano nga ba ang gagawin nyo dito sa ating mga card? So, yan ang itataas nyo kapag alam niyo na ang sagot. Kapag pinakita ko na yung mga sitwasyon dito. So, tutukuyin nyo kung tama nga ba ang mga sitwasyon na nilagay ko dito. So, kung sino yung grupo na unang makataas ng kanilang sagot at tama, ay siyang magpagkakataon ng mag-spin sa ating spin points. So, galingan nyo, class, ha? Tukuyin nyo kung tama nga ba yung mga sitwasyon dito. So, ano nga ba ang pamagat or yung tinatawag nating activity dito? So, ang ating gagawin na aktibidad ngayon ay angkop o mali, spin at score. So, kung kayo yung tamang grupo or una nakasagot, ay kayo yung may pagkakataon na mag-spin sa ating score. Spin at score. So, dito ang magsasabi kung ano ang makukuha ang puntos ng grupo. At magpapatuloy lamang tayo hanggat matapos ang 5 sitwasyon at kung sino yung unang grupo na may mataas na puntos ay siya yung tatanghalin nating panalo. Okay, handa na ba ang lahat, class? So, maari ko bang marinig ang inyong malakas na palakpak? Okay, alam ko na handang-handa na kayo. Sige, sisimulan natin. So, pag sinabi kong go or yung hudyat ko, hintayin nyo dahil yan na ang piwatig na magsisimula na tayo. Sige, handa na ba? Okay. Sige, ito na ang una nating sitwasyon. Sige, handa, class, ha? Basahin nyo. Go! Okay, nauna yung pangkat. Ano ang inyong sagot? Sige, basahin muna natin. Pagdating ng bagong estudyante, maayos na nagpakilala si Bea at sinabing, "Hello, ako si Bea. Sana maging kaibigan tayo." So, tama nga ba ang pinapakitang sitwasyon sa pakikipag-usap o pagsasalita dito? Ano ang inyong sagot, pangkat una? Yung naitaas yung card kanina. Angkop, tama, at angkop ang sagot dito sa una nating sitwasyon. Dahil kayo yung tama, pumunta kayo sa harapan at mag-spin na kayo sa ating score.
Sige, ano nga bang makukuhang puntos ng pangkat una? Sige, spin na. So, ang tinuro ng ilong ng ating spin ay 3 puntos. Okay, class, nakakuha kayo ng 3 puntos. Magaling, magaling. Swerte na din yun, no? Dahil malaki na yung nakuha ninyong puntos. Sige, bumawi naman kayo pangkat 2. Sige, may 4 na pa tayong sitwasyon dito. Sige, handa na ba kayo sa ating pangalawang sitwasyon? Sige. Dito. Sige, sagutan niyo na. Okay, nauna yung pangkat 2. Bumabawi talaga yung pangkat 2, class, no? Sige, ano ang sagot? Ano yung naitaas niyo kanina? Sige, babasahin niyo muna. Sige, sa gitna ng klase, biglang sumigaw si Chris na, "Pre, di ko gets tong lesson." So, tama ba ang pinapakita or sinasabi dito sitwasyon? Sige, anong sagot niyo kanina yung naitaas niyo sa card? Hindi angkop or mali? Tama ang pangkat 2. Mahusay at tumahabol. Sige, pumunta ang isang representante dito sa harapan ko. Anong makukuha ninyong points? Sige, ano nga bang makukuhang points ng pangkat 2? Kung maswerte nga ba sila? Uy, ang swerte ng pangkat 2. Dahil nakakuha sila ng 8 na puntos. Magaling ang swerte nyo dito sa ating spin at score, no? So, bawi kayo pangkat 1 dahil kayo lamang ang may bababang puntos ngayon. Ngunit alam kong babawi kayo. Sige, dito sa pangatlo, handa na ba kayo, class? Sige, huwag maingay, maging handa dahil tutukuyin nyo na ang pangatlong sitwasyon. Sige, dito. Sige, sagutan niyo na. Okay, ang pangkat 2 na ang nangunguna ngayon, ha? Sige, anong sagot ninyo? Anong yung tinaas niyong card kanina? So, tama ba? So, babasahin natin. Tinanong ng guro si Mia, ano ang sagot sa bilang 2? Tumingin si Mia, pero nanahimik ng matagal at hindi sumagot. So, ano yung tinaas niyong sagot kanina sa card? Hindi angkop? Tama, at hindi angkop ang sagot dito sa ating pangatlong sitwasyon. Sige kayo, class, pumunta kayo dito. Sige, mag-spin kayo dahil nakasagot kayo. So, ang swerte, no? Ang galing ng pangkat 2. At nakakuha kayo ng 15 puntos. Grabe, ang swerte naman ng pangkat 2. Sige, humabol lang pangkat 1 lang kung hahabol kayo. Grabe, kas no, ang galing nyo. So, swerte nyo dyan sa ating spin at score. Nasayan ba kayo sa ating mga gawain ngayon? Ready na ba sa pang-4 na sitwasyon? Okay. Yeah? Ito na ang pang-4 na sitwasyon. Okay, sagutan nyo na. Okay, pangkat 1. Anong sagot dito? Basahin muna. Nakita ko na kung naitaas nyo una yung card nyo. So, basahin muna. Sino bang maaaring magbasa dyan? Sige. May formal na ulat si Ramon. Gumamit siya ng malinaw at maayos at formal na pangungusap. So, ano ang sagot dito? Angkop. Magaling, pangkat 1. Maayos at humabol yung pangkat 1, no? Sige, mag-spin na kayo dito sa harapan. At nakakuha din ng 15 puntos ang pangkat 1. Humahabol talaga, class. Magaling. So, sino nga ba yung tatanghaling panalo natin ngayong araw? Yung malaking points. Swerte kayong lahat, class, no? Dahil malalaki ang nakuha niyong puntos sa ating spin at score. So, may panghuli pa tayong pangungusap. Sige, handa na ba kayo, class? Okay. Ito na ang pang-5 sitwasyon. Go! Okay, pangkat 1. Ano yung tinaas ninyong card? Sige, bago ninyo sabihin or paalam, basahin nyo muna yung sitwasyon sa pang-5. So, tinawag si Carlo upang magpaliwanag tungkol sa aralin, ngunit ang sinabi niya ay, ito, ikwento ko na lang po yung nangyari sa akin kahapon. So, tama ba ang kanyang sinabi dito or yung sitwasyon?
Ano ang iyong sagot kanina? Nakita ko ay hindi angkop or mali. Magaling pangkat una. At kayo talaga yung nakasagot dito, no? Sige, pumunta kayo dito sa harapan ang mag-spin at score kayo. So, ano nga bang makukuhang score ng pangkat una? So, tignan natin. So, nakakuha sila na 3 puntos. Ay, humahabol talaga, no? So, ang panalo natin sa araw ngayon ay ang pangkat una. Magaling, class. Magaling kayong lahat, no? Dahil ang humahabol lang ang inyong puntos. Magaling. Palakpakan ninyo inyong mga sarili. Maayos. So, bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, ay magkakaroon muna tayo ng isa pang gawain. So, handa na ba kayo, class, para sa susunod nating gawain? At bago yan, so ano nga bang napansin ninyo sa ating sitwasyon na pinigay ko kanina? Sige, anong napansin niyo dito? Patungkol sa mga pagsasalita or pagkikipag-usap. So, tama, class, no? Ngayon ay tumako na tayo sa isa nating aktibidad. So, makinig kayong mabuti dahil sasabihin ko lamang yung panuto. So, dito, class, sa ating susunod na gawain ay tinatawag nating tignan at alamin picture. So, dito ay tutukuyin nyo lamang kung tama bang pinapakitang sitwasyon o pakikipag-usap ng mga ipapakita kong larawan mamaya. At magtaas lang namang ng kamay kung sino yung gustong sumagot. Okay ba, class? Okay, handa na ba? Handa na ba kayong tukuyin kung ano nga bang binibigay or pinapahiwatig ng bawat larawan na ipapakita ko ngayon sa inyo harapan? Sige, handa na ba? Okay, sige, ito yung una nating larawan. Sandali lang, class, ha? So, ito. Ano ang pinapahiwatig ng larawan na ito? Sige, Christian? Ano ang pinapahiwatig ng larawan na ito? Ano yon? Pagbati or pagpapakilala. Magaling. At nasagutan ninyo, class, no? Magaling. Sige, sa pangalawa naman nating larawan. Ito, ano naman ito? Sige, sino sasagot? Okay, Mark, anong sagot dito? Pagpapakilala. Magaling. At nasagutan ninyo ang larawan or natukoy ninyo kung ano nga bang pinapakita ng bawat larawan. At dito naman sa pangatlo, ano dito ang pinapahiwatig ng larawan? Okay, Faith, ano? Pagbati or yung angkop yung sinasabi ng mag-aaral. So, tama, magaling, Faith. At dito naman sa ating pang-apat na larawan, sige, sino yung sasagot? Okay, Raven, ano ang sagot dito sa ating pang-apat na larawan? Ano sa tingin mo ang pinapahiwatig dito base sa kanilang pinag-uusapan? Ano? Pag-anyaya. Magaling dahil pinapakita dito sa larawan na ang isang batang babae ay nag-anyaya sa kanyang mga kaibigan na pumunta sila sa park. Magaling. So, ano nga ba ang napansin niyo sa mga pinapakita kong larawan sa inyo, class? Ano? Tama, pagsasalita or pakikipag-usap. So, paano ninyo nalaman, class, na ganun pala yung pinapakita o tinutukoy ng larawan? Base sa inyong mga naobserbahan. Magaling, class! At alam kong may mga ideya na kayo kung ano nga bang magiging paksa natin ngayong araw. At bago tayo dumako sa ating pagtatalakay, ay dumako muna tayo sa ating layunin. So, ano nga ba ang layunin or magiging gabay or susundin natin sa ating klase or yung mga inaasahan natin sa ating klase?
So, ito. Tapos, no? Wait lang. So, ito yung mga layunin natin sa ating klase na dapat natin o inaasahan nating makuha sa pagkatapos ng leksyon. So, babasahin ko. So, pagkatapos ng 45 minuto na leksyon, may 95% ng mga mag-aaral na inaasahang natutukoy ang mga dapat na isaalang-alang sa pag-aaral ng pagsasalita pagkatapos ng talakayan. At B, na ipapahayag ang sariling pananaw sa iba't ibang aspeto ng pagsasalita sa pamamagitan ng mga gawain. At ang ating C, nakabubuo ng maayos na pangkatang gawain sa pamamagitan ng maikling pagsasadula na nagpapakita ng gustong kasanayan sa pagsasalita matapos ang talakayan ng may aktibong pakikilahok ng bawat kasapi. So, naintindihan ba ang ating mga inasahan sa pagkatapos ng klase class? So, ito yung makakamit natin pagkatapos ng ating klase. So, ito class, no? Sige, alam kong naunawaan ninyo yung mga sinasabi ko. So, ano nga ba ang magiging paksa natin ngayong araw, class? May mga ideya na ba kayo? Ano yon? Mga dapat na isalang-alang sa pag-aaral ng pagsasalita. Handa na ba kayo sa ating pagtatalakay, class? Handa na ba kayong makinig? Okay, alam kong handa na kayo. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pagtatalakay. Tama nga ba ang mga sinasabi nyo ng ating paksa? Ay mga dapat, mga sinasaalang-alang sa pag-aaral ng pagsasalita. Tama, class, no? So, handa na bang makinig? Okay, wag makipag-usap sa katabi at makinig dito, ha? Dahil nagsasalita ang guro. Okay, makinig mabuti, class. So, una nating isaalang-alang sa pag-aaral ng pagsasalita ay gamit ng wika. So, ayon kay Bygate 1987, tinatawag niya itong karaniwang gawi o routine. So, ano nga ba ang gamit ng wika? So, ang ibig sabihin nito, ang wika daw ay karaniwan nating ginagamit sa pang-araw-araw na pagkikipagkomunikasyon or pagkikipag-usap or pagsasalita natin sa ating mga kausap or kung sino yung ating nakikipagsalamuha tayo sa pang-araw-araw na buhay. So, dito ay may 4 na bahagi ang gamit ng wika. So, una, pagbati, pagpapakilala, pag-anyaya, at pagtanggap. So, ano nga ba dito ang pagbati? So, dito sa pagbati ay karaniwan na natin ginagawa to pasno or hindi natin pinag-iisipan dahil naging gawi o routine na natin ito. Dahil katulad na lamang halimbawa kapag nandito tayo sa ating paralan ay bumabati tayo sa ating mga guro or sa ating mga kaklase, kagaya ng nagsasabi tayo ng magandang umaga po, ganon. So, dito naman sa pagpapakilala. So, dito sa pagpapakilala, lalo na kapag kumikilala tayo or may nakakaano tayo ng mga tao na bago pa sa atin o hindi natin kilala, ay nakagawian na natin na ipakilala ang ating sarili upang mas formal na makilala nila kung sino nga ba tayo. At dito naman sa pag-anyaya, ay naging gawin na natin na kapag tayo ay halimbawa tayo ay naglalaan yung yung kapag pumupunta tayo sa mall or tayo ay naging routine na natin na mag-anyaya or yung imbitahan natin yung ating mga kaibigan or yung ating pamilya. So ganon. At dito naman sa pagtanggap ay naging gawin na natin na tanggapin, lalo na kapag may nag-iimbita or nakikipag-usap sa atin, kailangan nating tanggapin kung ano nga ba ang kanilang sinasabi or ano ang kanilang ginagawa. So, gano'n, naintindihan ba ang gamit ng wika, class? Okay, maayos at naintindihan. At bumako na tayo sa pangalawa. Dito,
anyo ng wika. So, babasahin ko muna, class. So, dito, gumagamit din ang mga tao ng iba't ibang salita at balangkas. So, dito sa anyo ng wika, class, kapag tayo ay nakikipag-usap or nagsasalita, ay gumamit tayo ng angkop. Kung sino nga bang ating kausap, depende din ito sa sitwasyon or okasyon, kung sino ng ating kinakausap or saan tayo nagsasalita. So, dapat iangkop natin ang ating sinasabi upang maging formal at maayos at maging angkop kung saan tayo nagsasalita or nakikipag-usap. So, halimbawa, kapag nakikipag-usap ka sa iyong guro, ay maaari mong gamitin ang formal na mga salita. At kung sa iyong mga kaibigan naman, ay pwede kang gumamit ng mga nakasanayang mong salita, kagaya ng mga hindi formal or yung mga nakagawian yun ng sinasabi. So, dapat talaga iangkop natin ng ating mga pagsasalita base kung sino ang ating kausap. So, dapat alam natin kung ano nga bang anyo ng wika ang ating gagamitin kapag tayo nagsasalita o nakikipag-usap. So, naintindihan ba ang pangalawa, class? Okay, mabuti at naintindihan. So, dito naman sa pangatlo, kaagyat na pagtugon. So, babasahin ko, class. Makinig kayong mabuti. Ang isang tanong ay inaasahang sagutin ng kausap at hindi pagtugon. Dito ay tinatawag ng isang hindi kagandahang pag-uugali. So, ano nga bang ibig sabihin dito sa tatlo? So, dito sa kaagyat na pagtugon, class, ay kapag may nagtatanong sa atin or tinatanong tayo, ay dapat nating sagutin. At dahil kung hindi natin ito sasagutin, ay parang nagiging bastos tayo, no? Kailangan talaga nating sagutan ito or dapat tayong tumugon agad upang maging kaaya-aya ang ating pagsasalita or pagtugon sa ating mga kausap. So, dapat, class, no, kapag may nagtatanong sa inyo, dapat ay tutugunan nyo ito ng tama o formal or yung hindi nila masasabi na bastos kayo or nagiging pangit na yung asal. So, ganun. Dapat may pagtugon talaga, class, no? So, yan ang gamit ng kaagyat ng pagtugon sa pagsasalita. So, halimbawa, kapag inuutusan ka ng iyong nanay, so, di ba kapag tinatawag ka, dapat tumutugon ka talaga agad dahil napapagalitan ka. So, ganun talaga, class, no? Dapat may kaagyat na pagtugon kapag may nagtatanong. Okay ba? Naintindihan ba, class? Nakarelate ba sa binigay kong halimbawa? Okay, nakarelate dahil nakikita ko tumatawa kayo. Sige, dito sa pang-apat. Kaangkupan ng sasabihin. So, dito, class, ano nga bang kaangkupan ng sasabihin? So, babasahin ko. Ang pagsasalita, higit sa naunang kasanayan sa wika, ay sensitibo sa kontekstong pinaggaganapan nito. So, ano nga bang ibig sabihin, class, sa kaangkupan ng sasabihin? Dito, sa kaangkupan ng sasabihin, ay dapat ay angkop ang inyong sinasabi or sinasalita, lalo na kapag nasa formal or may mga kausap ka ng mga tao na dapat angkop or dapat tugma kung sino yung kinakausap mo, dahil hindi naman pwedeng nakikipag-usap ka sa iyong guro or sa principal na parang hindi mo sila nire-respeto or hindi formal yung sinasabi mo. Dapat iayon mo kung sino yung kausap mo. Dapat may kaangkupan ka ng sasabihin upang maging mas malinaw at mas naiintindihan ng iyong kausap or nagiging tugma kayo, no? Hindi naman pwedeng nakikipag-usap ka sa inyong guro, tapos yung pagsasalita mo or yung paghahatid mo ng sasabihin ay hindi formal, yung parang tinuturing mo lamang siyang barkada, dahil magkaiba yun, class, no? Magkaiba yung guro at mga kaibigan. So, dapat may kaangkupan kang sasabihin upang maging maayos at maging organisado ang iyong pagsasalita. So, ganon. So, naintindihan ba ang pang-apat na isa lang alang sa pagsasalita? Okay, mabuti at naintindihan niyo. So, dito naman sa pang-5. So, ang paksa. So, ano nga bang ibig sabihin ng paksa?
So, babasahin ko. Ang pagsasalita ay dapat na mag-ugat sa isang paksa. So, ang ibig sabihin dito, class, no, kapag tayo ay nagsasalita, ay dapat may paksa or may daluyan ng ating sinasabi. Hindi naman pwedeng kagaya na lamang ng nasa formal na pagtatalumpati ka, tapos yung tema nyo ay sa paaralan, tapos ang sinasabi mo ay patungkol sa iyong trabaho or sa bahay. So, hindi nagiging angkop ang iyong sinasabi at hindi nagiging organisado ang pakikipag-usap mo at nahihirapan ang mga tagapagpakinig na unawain ang iyong sinasabi. So, dapat talaga, class, no, may paksa tayo upang may daluyan ng ating sinasabi or alam natin kung ano nga ba ang ating sinasabi upang maging maayos at may pagkasunod-sunod ito upang mas maintindihan ng ating kinakausap. So, naintindihan ba ang 5 mga dapat isaalang-alang sa pag-aral ng pagsasalita, class? So, ano nga yung una? Sige, ano yung una? Gamit ng wika. So, pangalawa, ano nga ba ang pangalawa? Anyo ng wika. At ang pangatlo ay kaagyat na pagtugon. At ang pang-apat naman ay kaangkupan ng sasabihin. Tama ka. Sige, ano ang pang-5? Hindi nyo na naikuan, ha? Sige, ano ang paksa? So, dito ay ang paksa. So, class, pasensya na nauutal lang yung guro nyo. Sige, dito. Sige, alam kong may naunawaan na kayo sa ating diskusyon or sa ating pagtatalakay kanina. Alam kong natutunan nyo, naintindihan nyo ang mga sinasabi ko kanina at naipasok ninyo ito sa inyong mga utak. So, handa na ba kayo sa ating aktibidad na gagawin ninyo ngayon? Sige, handa na ba, class? Sige, maaari ko bang marinig ang inyong malakas na palakpakan? Okay, magaling. So, handa na ba kayo, class? Makinig mabuti dahil sasabihin ko yung panuto o yung mechanics. So, dahil alam kong marami na kayong natutunan, so gagawa tayo ng aktibidad kung malalaman natin kung may naintindihan ba kayo or may apply nyo ba yung mga natutunan ninyo sa ating gagawin ngayong araw. So, dahil dyan, makinig kayong mabuti, class, no? Sige, hahatiin ko kayo sa 5 pangkat. At bawat pangkat ay gagawa ng mga sitwasyon na nagpapakita ng tamang pagsasalita sa loob ng silid-aralan or yung tama ba ang ginawa, mga sitwasyon na ipapakita nyo base sa inyong nakaatas na 5 sa isa lang alang sa pag-aaral ng pagsasalita. So, bawat pangkat ay magkakaroon ng naka-assign na mga gagawin na sitwasyon, kagaya na lamang ng ito, sasabihin ko na lamang upang hindi kayo malito. So, ang pangkat una, ang gagawa ninyo ng sitwasyon o ng sitwasyon nagpapakita ng tamang pagsasalita or pagkikipagkomunikasyon o yung pagkikipag-usap sa loob ng silid-aralan ay dapat ay makita natin na angkop yung sinasabi niyo sa gamit ng wika. So, alam niyo naman, class, no, kung ano yung mga halimbawa ng gamit ng wika. So, gagawan niyo ito ng mga sitwasyon or maikling pagsasadula. So, gagawan nyo ito ng maikling pagsasadula dito sa harapan. So, pangkat una, ang gagawan ninyo ng maikling pagsasadula ay gamit ng wika. Ito, pangkat una. So, dito na lang yung pangkat una, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4, at dyan na ang pangkat 5. So, ang gagawan nyo naman ng maikling pagsasadula, pangkat 2, ay anyo ng wika. So, dito, pangkat 2, pakikuha. At sa pangkat 3 naman, ang gagawa ninyo ng maikling pagsasadula ay kaagyat ng pagtugon. Sige, class, pakikuha. At dito naman sa pang-4, pangkat 4, ang gagawa ninyo ng maikling pagsasadula ay kaangkupan ng sasabihin. Magaling, class. So, dito sa nakikinig talaga, ha. So, dito sa pangkat 5, ang inyong gagawa ng maikling pagsasadula ay paksa or ang paksa.
So, bibigyan ko lamang ang bawat grupo ng 5 minuto upang maghanda sa kanilang presentasyon or maikling pagsasadula na iprepresenta ninyo sa harapan ng ating klase. So, at bawat grupo ay bibigyan ng 3 minuto upang ipakita ang kanilang nagawang maikling pagsasadula sa mga dapat na sasabihin or pagsasalita sa loob ng silid-aralan na may tamang pagsasalita. So, okay ba class? Naunawaan ba? At bago yan, ay sasabihin ko muna yung rubrics upang maging pantay naman ang pagbibigay natin ng punto. So, makinig kayong mabuti class para may gabay kayo sa inyong gagawin. Sige, babasahin ko yung ating ating pamantayan. So, dito, nilalaman at pagsunod sa konsepto ay may 25 points. At malinaw at tama ang konseptong pinapakita batay sa gawain. So, dapat tama talaga yung mga konsepto nyo base sa nakaatas sa inyo na mga gawain. So, dito naman sa wastong paggamit sa pagsasalita, dapat may maayos ang daloy ng pangungusap at madaling maintindihan ng tagapakinig. So, kapag dito na kayo nagpresenta na kayo sa inyong maikling pagsasadula class, kailangan na madaling maintindihan talaga ng tagapagpakinig at hindi magulo yung ginagawa ninyong maikling pagsasadula. At dito naman sa pagganap at kooperasyon, nagtutulungan ang mga miyembro na maayos ang presentasyon at nakikilahok ang bawat isa sa pagsasadula at may 10 puntos. So dito class ay dapat makita ko na bawat miyembro or kalahok ng inyong pangkat ay dapat nakikita kong may kooperasyon or nakikita ko na kayong lahat ay may ginagawa talaga kayo. So dapat may nakikilahok talaga ang bawat pangkat. So ang total ng ating puntos or kabuuan ay may 50 points. So, galingan nyo class ha, dahil kung sino yung magaling at maayos na dalingan ng kanilang pagmaikling pagsasadula, ay siya yung pangkat na may malaking puntos or yung tatanghalin nating panalo sa araw na ito. Sige, naintindihan ba class? Handa na ba kayo? Sige, magsisimula na ang 5 minuto ninyo para sa ating gawain. Ayan, natapos na ang 5 minuto. Sige class, at bawat pangkat ay magkakaroon ng 3 minuto upang ipresenta ang maikling pagsasadula. Sige, mauuna na ang pangkat una at magpapatuloy na tayo hanggang pangkat 5. Okay, magaling! Sobrang masaya ako class no dahil naintindihan nyo talaga ang ating paksa ngayong araw. Nakita ko sa inyong mga ginawang aktibidad or yung pagpresenta ninyo sa maikling pagsasadula na maayos talaga ang pag-deliver ng inyong mga sinasabi, pagsasalita, o yung mga sitwasyon na pinapakita ninyo sa inyong pagsasadula na nakikita ko ang tamang mga dapat isalang-alang sa pag-aaral ng pagsasalita. So, magaling class, no? At naunawaan talaga ninyo ating paksa at natutunan ninyo at na-apply ninyo sa ating gawain. So, bigyan natin kayong lahat ng good job clap. Sige, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job! So, okay class, magaling kayong lahat. Ngayon, ay dumako muna tayo sa ating evaluasyon. So, kailangan nyo itong sagutan class kasi alam ko naman na marami na kayong ideya at alam kong magaling na kayong sumagot dito. So, sandali lang na class, no? Kukunin ko. Wait lang class ha. So, dito sa ating evaluasyon ay sasabihin ko ang panuto at makinig kayo mabuti class upang makasagot kayo. So, dito isulat ang tamang sagot sapat lang bago ang numero at piliin ang sagot sa loob ng kahon. So, sasagutan nyo lamang ang mga patlang at dito kayo mamimili ng inyong sagot sa mga kahon. So, nandito yung sagot class, no? So, nakikita nyo ba class? Sige, tatanggalin ko muna ito para makita ninyo ang inyong mga sasagutang gawain. Sige, sandali lamang class para makita ninyo. Okay, dito, mas nakikita na ba class? Mas maayos na ba?
Okay, sige. Sagutan niyo na ang ito sa kumuha na lamang ng isang kapat na papel. Sige class, dahil mag-check tayo pagkatapos ninyo itong sagutan. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang sagutan ng ating evaluasyon. Sige class, kumuha na kayo ng papel. Sige, tapos na. Tapos ng oras upang sumagot. Sige, mag-check na tayo. Sige, ano nga ba ang sagot dito? Alam ko nang magaling na kayo dito. Sige, alam ko nang marami kayong naintindihan sa ating pagtatalakay kanina. Sige, ano ang sagot dito sa una nating katanungan? Sige, sino yung sasagot? Okay. Kiana? Sige, anong sagot dito sa una natin? Sige, basahin mo muna. Habang nagtatanong ang guro, agad na sumagot ang mag-aaral upang maipakita na naintindihan niya ang tanong. So, ano ang sagot dito? So, kung naintindihan mo ang tinalakay natin kanina, anong sagot? Kaagyat ng pagtugon. Tama. So, ang sagot dito sa una ay kaagyat ng pagtugon. So, magaling class, no? At nasagutan ninyo ang una. So, sino naman ang bibigay ng sagot dito sa pangalawa? Okay? Aishen, ano ang answer dito sa pangalawa? Sige, basahin mo muna. Nagpigil ang mag-aaral na magsalita ng masungit dahil kausap niya ang kanyang guro at hindi kaibigan. So, ano ang sagot dito? Sige, mag-isip ka muna, Aishen, kung ano nga ba ang sagot dito sa ating pangalawa. So, kaangkupan o yung, ano yon? Mali yung una mong sagot, Aishen. Sige, umupo ka muna, no? So, nakinig ka ba kanina? Sige, si Jacob. Sige, si Jacob na lang yung mag-ano sa'yo. Ano yung sagot dito? Anyo ng wika. Tama. Magaling, Jacob, no? At nasagutan mo yung pangalawa. At dito naman sa pangatlo, sino yung sasagot? Okay, Delmark, ano yung sagot dito? Basahin mo muna. Gumamit ang isang mag-aaral ng piling salita at tamang struktura ng pangungusap upang malinaw ang kanyang pagliwanag. So, ano ang sagot dito, Delmark? Gamit ng wika. Tama, Delmark, no? Magaling. Sige, bigyan natin sila ng palakpakan dahil magaling silang nakasagot sa ating mga katanungan or sa ating mga pangungusap dito. Sige, sa pang-apat, sino yung sasagot? Okay, Cyrus, anong sagot dito? Okay, basahin muna. May recitation, ang sagot ng mga mag-aaral ay nakatuon lamang sa tinilakay na aralin at hindi luming sa usapan. So, ano ang sagot dito, Cyrus? Nakinig ka ba kanina? Okay, ang paksa. So, yung paksa. Tama, Cyrus, no? Magaling. So, paki-check class, ang sagot dito sa pang-apat ay paksa. So, dito naman sa pang-5, sino yung sasagot? Okay, Faith, nagtaas ka na yung kamay. So, ang galing ni Faith, no? Naging aktibo talaga sa ating klase dahil palaging sumasagot. So, ano ang sagot dito, Faith? Basahin mo muna. Binati ng mag-aaral ang kanyang kaklase na magandang umaga at nagpakilala bago magsimula ang talakayan. So, ano ang sagot dito, Faith? Kaagyat ng pagtugon. So, tama, Faith, no? Oy, wait. So, ang tamang sagot dito sa pang-5 ay kaagyat na pagtugon. So, tama, class. Ang galing-galing niyo naman, class, no? At naunawaan niyo talaga dahil nakasagot kayong lahat dito sa ating evaluasyon. At dahil dyan, natapos na ang ating pagtatalakay ngayong araw, ay magkakaroon muna tayo ng takdang gawain na kailangan yung sagutan. So, ito ang ating takdang gawain. So, kukunin ko lamang itong evaluasyon natin dahil natapos na tayong sumagot dito at alam kong nasagutan niya ito ng malinaw. So, dito na tayo sa ating takdang aralin. So, ito class, makinig kayong mabuti dahil babasahin ko yung takdang aralin natin ngayong araw. Makinig mabuti class. Sige, sandali lamang. So, ang ating takdang gawain ay gumawa ng isang sanaysay na may 150 or yung may
na salita na nagpapaliwanag sa kahalagahan ng mga isinalang-alang sa pag-aaral ng pagsasalita, class, no? Pasensya na at nahulog. So, pag-aaral ng pagsalita sa pang-araw-araw na komunikasyon. Isulat ang sanaysay sa isang buong papel at ipapasa sa susunod natin na klase. So, gumawa kayo ng isang sanaysay, class, na nagpapaliwanag sa kalagahan ng ating paksa ngayong araw na isinasalang-alang sa pag-aaral ng pagsasalita sa pang-araw-araw na komunikasyon. At dapat, class, may 150 ito na salita. So, naintindihan ba ang ating takdang aralin, class? Okay, mabuti at naintindihan ng ating takdang aralin. So, ngayon, dahil natapos na ating pagtatalakay sa ating klase, ay babalikan muna natin ang ating layunin. Nakuha ba natin ng resulta or yung inasahan natin sa ating klase. So, dito, natutukoy ang mga dapat na isalang-alang sa pag-aaral ng pagsasalita pagkatapos ng talakayan. So, alam ko natutukoy na ninyo ngayon kung ano nga ba ang mga dapat isalang-alang sa pag-aaral ng pagsasalita. Dahil base kanina ay magaling na kayong sumagot at magaling na kayo dito sa inyong ginawang presentasyon of maikling pagsasadula. At dito naman ay ipapahayag ang sariling pananaw sa iba't ibang aspeto ng pagsasalita sa pamamagitan ng mga gawain. So alam ko kanina, class, ay naibigay nyo na ang inyong mga sariling pananaw sa ating ginawang mga gawain. At dito naman nakabubuo ng maayos sa pangkatang gawain sa pamamagitan ng maikling pagsasadula na nagpapakita ng wastong kasanayan sa pagsasalita matapos ang talakayan ng may aktibong pakikilahok ng bawat kasapi. So, alam ko kanina, class, na dito ay na-presentanin nyo na, no, yung nagawa nyo na ang ating maikling pagsasadula na base sa ating paksa ngayong araw. So, magaling, class, at nakuha natin ang mga inasahan natin ngayong araw sa ating leksyon. At magaling, class, maraming salamat sa inyong pakikilahok sa ating klase ngayon, class, no? Masaya ako dahil naging aktibo kayong lahat at alam ko na marami kayong natutunan at naunawaan ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig. At bago tayo magtapos, sino na ba ang mumuno sa ating panalangin, pagtatapos na panalangin? Okay, Cyrus dito. Amen! Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, class. Bye-bye!